DIWRR International Web Radyo Rapido. Himpilang may tapang, may puso't malasakit, serbisyo sa bayan. IWRR umapay bulong worldwide via live streaming, Facebook Live at maging sa YouTube. IWRR International Web Radyo Rapido. Ang studio at opisina ay nasa Barangay Bantayan, malapit sa Barangay Hall, Mangaldan, Pangasinan. IWRR International Web Radyo Rapido. Narito na ang muling pagsingkaw ng binansagang Rapido sa radyo. Sa kanyang muling pagpalahaw ay mabusising hihimayin ang mga napapanahong usapin. Makikipagpanayam sa mga taong nasa likod at harap ng mga balita. Mas pinalawak, mas pinatindi, mas pinaanghang, mas pinatapang, mas mabalasik, ngunit balansyadong pagsuri ang inyong maririnig. Rapido Alan Season. Isinilang upang ipagtanggol ang kabutihan laban sa kasamaan. Rapido Alan Season. Walang puwang ang kabuktutan, kasinungalingan at pagkamal sa kaban ng bayan. Rapido Alan Season. Rapido Alan Season. Itanlara! Isang mapagpalayang umaga, mga kabayan. Na-miss ho ba ninyo ang tinig ko? Muli pong papalahaw sa Sempapawid, mga kabayan. Rapido Alan Season po. Muli pong rarapido sa matiwaling opisyal ng gobyerno maging pribado manasagot sa anumang katiwalian. Kasabay po ng pagpuri sa mataong dapat purihin. Paghimay sa mga isyong napapanahon. Pakikipag-usap, pakipaguntan, pakipagtalakay, pakipagtalastas, pakipagbalangkasan. Pakikipagtalamitam sa mga taong nasa likod at harap ng mga balita. Sa madaling sabi, mga kaibigan, ang inyong pinanonood o pinapanood na programa ay programang walang kwenta. Magsipagpatay na po kayo ng inyong mga radyo. Tama na. Magsipagpatay na kayo ng inyong mga radyo. Pwede dito, di ba? Dito sa... Pwede dito, di ba? Dito. Ganun. Okay.
Sa ngalan po ng ating technical engineer, ang ating hong information technologies, mga kabayan, not this one, yung isa na charger. Information technologies po natin, very professional, Lucky Pidlawan. Alam mo ninyo, mga kabayan, kahapon ho, nag-brown out ho din kaya ang swerte ho, swerte ho. Kaya brown out ngayon. Brown out ngayon. Brown out yesterday. So, para hindi kayo maligtas, kayo mga nirarapido ko, kailangan makabili ako ng kahit na portable man lang na generator. Yun ang bibilihin ho natin. Para kayo, hindi makapagpahinga. Sakit ang ulo ko ngayon sa totoo lang Pero I cannot afford to just sleep. Kahit masakit ang ulo ko. Bago na naman ho ito Bago. Nire-review ko pa nga lang ho Ito, tiyak atakihin ho kayo sa mga nakasad din Partial pa lang ho itong aking mga na-review. Annex A, Annex B, Annex C, sige na dyan. Annex na. Kadami. Kung itong mga binabasa ko, mga bayan, kapag ako ho ay nagtuloy-tuloy sa kursong abogasya, siguro pasado na ako sa bar. Kaya lang ibang bar ho ang aking napasukan Jail bar ho, doon ako pasado. Sabi ko, bar passer ho ako. Umasa sa jail bar. Ano nangyari sa computer ko? Nawala. Engineer. Kaya ako, mga kabayan ko, nasa air pa ba ako? Wala na. Oo. Nawala tayo. Jail bar. Ako ho, ilang kurso na ho inapakan ko Ilang kurso na ho ang ating hong tinapos ho. Nung tayo ho'y mag-aabugas na, sa pre-law ho tayo, dami ng aberya. Doon na ho ako tinamaan ng 2 bala. Tagusan ho, 2 bala sa katawan ko. Hindi ho ako naoperahan. Para tumagos lang, nawala. Nung pinagbabaril ako ng 5 beses, unang banat sa akin, hindi ako nakakante. Ikalawa, hindi ako nakakante. Ikatlo, tinamaan ko ang isa doon sa 5, patay. Ika-4, firefight, hindi ako nakakante. Wala din ako tinamaan. Madilim. Hindi ko alam kung saan nagtatago, putok ng putok Ika-5, natem sa akin. Tinamaan ho ako.
Na-hospital ho ako. 2 weeks. Ang bala lusutan. Kaya kayo, nananakot kayo. Sa dami ng bakbakang pinagdaanan ko, mananakot kayo, napapatayin niyo ako. Come on. I will buy that. Even now, kung kaya niyo, sabay tayo. Huwag niyo akong tatakutin. Kayong mga lupdit. Huwag niya. Mapapalabang kayo. Kapag nanaisin ho ninyo, mapapalabang kayo. Huwag ako. Kung wala kayong backlog, huwag ako. Ang sa akin, mga kabayan, makapaglingkod ng tama sa ating mga kababayan. May bulalas kong katotohanan sa ngalan ho ng paglilingkod na tama sa sambayanan. Kaya po'y narito. Ikamatay ko man ho, ang sukli ho sa ginagawa ko ay hindi ko pagsisisihan. Sapagkat ito ay tawag ho sa ngalan ho ng serbisyo. Kaya kayo na nasasangkot sa anumang katiwaliang hindi po pwedeng itago. Ako na mismo magbubulgar. Dami kong mga hawak dito. Hindi ko pa nare-review itong mga dokumentong ito. Panibagong isasambulat ng palatuntunan. Ito hong mga hawak ko dokumento. I am referring sa Bani. Maghunos dili kayo. Maghunos dili po kayo. Hindi po kayo sasantuin ng ating palatuntunan. Maraming opisyal sa inyo sa lugar na yan. Animoy santo. Palasimba. Pero nakakasulasok ho kayo. Madalas kayo sa simbahan, alam niyo kung sino kayo. Nagko-communion pa kayo. Pero kademonyohan ang nasa utak ninyo. You want me to mention your names? Na kayo ay mabait? Na kayo ay palasimba? Gusto nyo, banggitin ko ang pangalan ninyo. Magnanakaw naman kayo eh. Palasimba kayo. Mapanghamak nga kayo eh. Putahin ang ina nyo. Usapang tama lang. You don't deserve to be there. Better get out. Punong-puno na ho kayo ng pagkakasala. Hindi na ho kayo katanggap-tanggap sa itaas. Alam ng Diyos kung saan kayo dapat. Wala po kayong lugar sa langit. At lalong wala kayong lugar sa impyerno. Sapagkat hindi nais ni Satanas na tumanggap ng mas higit pa sa kanya. Hindi niya nais. Alam mo, Gwen, kung si Satanas ay naghahanap ng asawa, bagay na bagay kayo. Hindi may pagkakaila.
pwede kitang i-recommenda. And I commend. Bagay na bagay kayo. Maamo mo mukha kapag ikay nagsasalita sa harapan ng mga tao. Diyos mio. Tapo hindi nyo, saan nyo nga mo? Noon niya ti pagkatao na ata. No kasang sangoy kat kaslanghel, nagsasaw iso na. Mamati kayo kaday. Mamati kayo kaday ito yung programa. Sa nga rapidong ngiwat ng magmagadi o kinana nga Arturo Patua. Sumisikat ka. Ayaw kong pasikating ka eh. Sabi ko sa iyo, ikaw lang nagpamura sa akin. Hindi ako nagmumura sa radyo. Never in my life. Sa 38 na taon sa radyo, hindi ako nagmura. Dahil sa iyo, o kininam. Sasawayin niyo ako, sawayin niyo si Duterte na huwag siya magmura bago niyo ako sawayin. Magandang umaga ho sa lahat ho ng mga nanonood sa atin ngayon. Good morning. You know, if possible, I don't want to sacrifice the clarity of my program, of my station, into a style. Because that is not my style. Pero alam kong kayo ho ay nandyan. Nag-aabang, naghihintay sa akin. Kahit na hindi magandang aking hong pakiramdam. Ako yung maharap sa inyo. Kaya ako'y nandito ngayon. Nag-pro-program. Hintay lang ho ninyo na ako ho ay gumaling-galing. Tatamaan kayo sa akin. Today is Friday. Bukas Saturday. Si compadre Pastor Rick Avelino sa kanyang palatuntunang Rick Vilacion. 10 to 12 noon. Alas 10 po ng umaga hanggang alas 12 ho ng tanghali. Tuwing Sabado. Bukas, pakinggan ho ninyo. Taga dyan ho. Origin ho niya. A native guy from Bulinaw. Native guy o Bulinaw, Pangasinan. Si paring Rick Avelino. Mirna Rebolledo. Good morning, beautiful people of the Philippines. Sabi niya. Good morning, Sir Alan and company. Good morning, sir. Sa mga taga-Kaliswang, Panog Norte, Bani, Pangasinan, kumusta daw kayo? Tumanong Kagawad, Noel Talanya, and Kun JP Navarro, thank you for the basketball. Happy mga bata, sabi niya. Pati mga kapitbahay namin na mga bata, sabi. Nasa Singapore ho siya ngayon, si Mirna Rebolledo. Aurelia Mano, good morning, Sir Alan. We miss you yesterday, sabi. Yes. I was not able to do my program yesterday dahil brown out dito ho sa Mangalan.
Kaya wala ho tayo. At nagkaroon ho ako ng appointment sa labas habang brown out ho. Huwag ko yung mag-alala. Sabi ko sa inyo, i-workout yan. I'm going to have my own generator para lagi ho tayong naka-ere. Kaya pagpasensyan ho ninyo ang inyong lingkod, ano ho kung wala ho kahapon. Erma Reolihio, pakikalampag niyang mayor ng Bani. Bakit ngayon pa niya giniba yung Bani Town Hall? Yes, yun ang ginagawa ko natin. Dennis Dulay Fernandez, magandang umaga. Bagis. Nandyan ho sa Santa Maria, Pangasinan. Good morning, Sir Alan. Watching from California. Tessie Cruz. Magandang umaga po sa inyo. Cora S.J. Brock. Watching also as usual. Taga-Bani. Maraming salamat po. Elisa Ubando is also watching from California. And I would like to replay the conversation that we made here with Pastor Rodel Gibuyan. Panuurin ho ninyo. Gusto ko lang ho i-replay ngayon sapagkat marami ho ang di nakakaalam, di nakapanood. After nun, hapon ho, nung aking kumakapanayam, si Pastor Rodel Gibuyan, after ng interview ko with Attorney Art Amon, dumating ho ng hapon si Pastor Rodel Gibuyan. Marami ho siyang revelasyon. Gusto kong panuorin ho ninyo, mga kabayan ko. Actually, nandyan lamang ho yan sa atin hong account sa IWWR. This time, ilalive ho natin, i-replay, I should say, panuorin ho ninyo para malaman ho ninyo mga kaganapan. Pakiplay mo nga, technologies, ating technical engineer. Narito na ang muling pagsingkaw ng binansagang Rapido sa radyo. Sa kanyang muling pagpalahaw ay mabusising hihimayin ang mga napapanahong usapin. Makikipagpanayam sa mga taong nasa likod at harap ng mga balita. Mas pinalawak, mas pinatindi, mas pinaanghang, mas pinatapang, mas mapalasik, ngunit balansyadong pagsuri ang inyong maririnig. Rapido Alan Season. Isinilang upang ipagtanggol ang kabutihan laban sa kasamaan. Rapido Alan Season. Walang puwang ang kabuktutan, kasinungalingan at pagkamal sa kaban ng bayan. Rapido Alan Season. Rapido Alan Season. Natin Nang una upang maliwanagan po ang lahat patungkol po sa mga kaganapan o pangyayari po sa ating bayan. At ngayong hapon po gusto ko pong ilahad kung ano po talaga yung ating pong bayan at kung ano po yung kanyang pinatutunguhan. Isang pribilehiyo po na ako po ay naglingkod at nagsilbi po dyan sa bayan ng 17 taon bilang inyong planning officer. Ang bayan po ng Bani ay nasa westernmost part ng Pilipinas. Ito po ang pinaka-west na bayan dito po sa Luzon, except Palawan. Yan po ang pinaka-west. So tayo po, sa atin po makikita ang pinakahuling paglubog ng araw. Pero dyan din po natin makikita ang ganda ng bayan na yan.
Ano po itong Bani? Ang Bani po ay isang bayan na mayroon pong 19,243 hectares at mayroon po yung 27 na barangays. Meron po ang populasyon po niya na ay umaabot na po ngayon na nasa 56,586. Meron po tayong 2.85 persons per hectare, kaya napakaluwang po ng ating pong lupain, at kaya kapag umakyat po kayo dyan sa upland, halos wala po kayong makitang tao. Makikita po ninyo ang luwang ng kalupaan po ng bayan po ng Bani. Itong bayan din po na ito ay pinaninirahan ng 242 bird species na makikita po doon sa mangrove area at doon sa virga forest po natin sa upland. Meron po tayong 37 na species ng mangroves out of 39 species na nandito po sa Pilipinas. At meron din po tayong resources na 87 liter per second ng spring water na pwede pong itap. Ganon po kayaman yung ating bayan. Dito rin po sa ating pong assessment, nagmamantato po kami ng mga kapanahunan po namin. Tinitingnan po namin kung gaano karaming isda ang nasa karagatan po natin. Umaabot po ng 15 or 15 species of fishes in every cubic meter ng tubig po sa bayan po ng Bani. Ang ibig pong sabihin, ang bayan po ng Bani ang pinanggagalingan ng lahat ng halos ng isda na nagsusupply dito po sa Western Pangasinan. Ito po ay isa sa pinakamayaman na bayan when it comes to natural resources. Net exporter po tayo ng lahat ng halos produkto. Kinabibilangan po ng palay, ng mais, mani, at saka iba pa pong gulay. Ibig pong sabihin, we produce more than what we consume. So ang tawag po dyan, net exporter po ang bayan ng Bani sa lahat halos ng klaseng bagay. And when it comes to biodiversity, ang bayan po ng Bani, kapag nakapunta ka na po sa bayan ng Bani, it is as if, when it comes to biodiversity in terms of birds, mangroves, corals, and the population of fishes, it is as if you have gone 1/3 of the globe. Ganyan po kayaman ang bayan ng Bani. Halos 1/3 po ng lahat ng species ng birds, mangroves, and corals matatagpuan mo po sa bayan ng Bani. At iyad pa po natin ang napakahaba po niyang shoreline na 15 kilometers. Idadagdag pa po dyan ang ating mga kuwebang class 1. Ang ibig pong sabihin ng class 1 na kuweba are caves for preservation or for special research. Kasi ang mga kuweba po natin ay nagtataglay ng mga istruktura, natural structures, na hindi po makikita sa kuweba sa kahit ano paman kuweba dito sa buong mundo. Ganyan po kaganda yung ating pong bayan. Nandyan din po ang napakagandang ilog po natin na kinapapalooban po ng ating pong mga mangroves. Bakit po napakahalaga po ng bayan ng Bani? Tanggalin mo po ang bayan ng Bani. So, halos 30% ng supply po ng isda dyan po sa Western Pangasinan o dito sa buong Pangasinan, mawawala po. Meron pong 2,000 hektaryang palaisdaan po ang bayan ng Bani at kaya po niyang supplyan ang 30% na pangangailangan ng buong Metro Manila ng bangos. Yan po yung mga potensyal na meron po sa atin. Ang tubig po natin na nandito, yung 87 liters per second, doon pa lang sa mga existing spring. Maliban po doon sa mga hindi pa po namin nasusot na mga springs, meron po. Mga kaibigan, siya ho si Pastor Rodel Kibuyen. Ito ho yung dati ho na Municipal Planning and Development Coordinator diyan sa Bani. Siya ho ay may napakahalagang role sa Bani. Ina-identify ho niya yung mga proyekto na dapat hong budgetan, dapat na isakatuparan sa pamagitan ho ng serbisyo ng sino man na magme-mayor katulad ho ni Salaula na mayor ho ninyo.
May mga proyekto na tinanggihan ho. May rason kung bakit tinanggihan. Ano ho? Kapag hindi ho nais ni Pastor Kibuyen na pumirma sa ilang mga proyekto na hindi ho dapat kasi sobra ho ang budget na hinihingi, hindi siya pipirma. Ang sabi niya, itong mga project lang na ito ang kailangan. Napakaganda mga proyekto. Tinanggihan na ho siya hanggang siya ho ay tanggalin bilang Municipal Planning and Development Coordinator. Ngayon mga kabayan ko, isinisiwalat dito ng atin hong guest ang lahat ho ng mga kalokohan, katarantaduhan ng inyong alkalde dyan sa Bani, Pangasinan. And again, I am telling you, hindi ako manghihinayang na maubos ang ating panahon, oras, para lamang ho kayo mapaglingkuran at maisiwalat ho ang tama. Here we go. Pakinggan ho natin si Pastor Rodel Kibuyen. Tayong 87 liters per second na tubig. Ang ibig pong sabihin niyan, 8,700 to 9,000 families ang kaya po niyang supplyan ng malinis na tubig. Ito po yung mga bagay na naturally innate po sa Bani o nakapaloob po dito po sa tubig ho yan ang pinag-uusapan mga kabayan sa Bani, ha? Yun ho yung sinalaula ng alkalde ho ninyo, pinasimento ho niya yung watershed. Yan ho sa Bani. Naglagay ho ng Puso Negro. Malalaking Puso Negro ang nilagay ho dyan. Kung saan ho, dun ho yung bukal, dun ho nang gagaling yung inumin ho na dumadaloy dyan sa water district ho ninyo. Yun yung pinangluluto ho ninyo. Hindi ba kababuyan ho yan ng inyong alkalde na magpagawa ho ng Poso Negro ng mga pumupunta ho ron. Poso Negro at doon ho ang dumihan ng mga nagpupunta dyan sa Eco Park ninyo. Asan ang pagmamahal ho niya sa tao? bayan po ng Bani. Napakayaman pong bayan ang bayan po ng Bani. Bagamat kukunti po yung ating populasyon, napakayaman po natin sa lahat halos ng resources. Ito po yung kadahilanan kung bakit ang bayan po natin ng Bani, bagamat napakarami po niyang resources, hindi po siya maging syudad kasi kulang po tayo sa populasyon. But when in terms of land area, income, pasok na po tayong maging syudad. Bakit po tayo hindi maging syudad? Una, populasyon. Bakit po kulang ang populasyon natin? Sa ngayon, medyo mahirap pong tumira dito sa bayan natin kasi walang potable water supply. Kasi sa loob ng nakaraang mga taon, hindi po napagtuunan ang pag-develop ng water supply. Ang potential na agricultural land area po natin, out of the 19,000 hectares, ay nasa 12,000 hectares po ang potential na pwede pong sakahin dyan. Subalit ang nasasaka lang po natin ay 4,568 hectares. At napakaliit po niyan as kumpara dun sa kaya pang masaka o kaya pang i-cultivate dito po sa bayan ng Bani. Ano po ang kakailanganin para ma-develop po yung 12,000 hectares na yan? Kailangan po natin ng mga small water impounding projects or small river impounding projects. Tulad po nung nandun sa tinatawag na Masidem Srip. Pero yung Masidem Srip po, mostly nanggagaling po yan sa Calabang. Pero ang kanyang nasiservisyohan ay ang barangay ng Arwas, part ng poblasyon, Masidem at saka parte po ng Tugi. Ito pong mga ganitong project ang dapat pinagtutuunan upang nang sa gayon ang ating pong mga magsasaka ay ma-improve po ang buhay. Isa pa,
Ang tubig po ay isang napakahalagang commodity na kailangan para sa development. Ano ho itong sinasabing economic development na kailangan pong tahakin ng Bani? Kung mapapansin po ninyo, ang Bani kapag ka nagkakaroon po ng piyesta, napaka-traffic. Pero sa totoo lang po, 10 years ago, naplano na po namin kung saan talaga papunta ang mga kalsada para nang sa gayon hindi po magkaroon ng traffic dyan sa bayan po ng Bani. Meron po talagang ginawa at napapirmahan po ako na road right of way from doon po sa Lyceum area. Diretso po yan doon sa Mangas, papunta po yan ng Arwas at saka Masidang. Yun po yung road papunta po dyan sa Bulinaw and Anda. Dito naman po sa left side, kung galing ka po ng Alaminos, papasok ka po ng konting dito sa may parting Ambabaay, going through RR sa Kinawayanan, para nang sa gayon, yung pupunta naman po sa Mabini or Agno, dito na po dadaan. So, what does it mean? Bakit po namin plinano, bakit ko plinano po itong ganitong mga kalsada at ipina-approve sa Sangguniang Bayan at nagkaroon po kami ng mga workshops at nasabi ko po sa mga key leaders dati itong ganitong program. Kailangan po natin ng economic tripod na siya pong magpapalakas ng ekonomiya po ng bayan ng Bani. Sa totoo lang po, pumunta na po dyan ang nagpapatayo po ng Save More. Pumunta na rin po dyan yung tauhan po ni Wyden King, siya po yung nagpapatayo ng mga suki markets. Pumunta po sila sa Bani because there is that plan that we presented to them and so they are so interested. Ang tawag po dyan sa mga yan is business locators. Ibig po sabihin, gusto po nila dating pumasok dyan sa Bani. Dahil sa mayroon nga pong napakalaking potensyal lang Bani, kasi ang lokasyon po niyan ay strategic para sa ekonomiya. Kasi hindi ka po makakarating ng Bulinaw, hindi ka po makakarating ng Anda, Agno, kung hindi ka po dadaan ng Bani. So ibig sabihin, yung economic traffic ay napaka-potensyal po ang bayan. Nandyan din po supposedly ang bagsakan na ginawa na po dito sa Alaminos, nandito po sa Urdaneta. Pero ang pinaka-potensyal po dyan talaga kasi yung bayan ng Bani, ang isa sa pinakamarami pong nag-aalaga rin ng kambing at saka mga baka. Mm-hmm. So yan po yung potensyal na nandyan sa Bani na hanggang ngayon ay hindi pa po matap. Marami pong gustong pumasok na mga locators. The problem is, hindi po sila magkaroon ng access dahil yun sa mga infrastrukturang dapat pong ginagawa, hanggang ngayon po ay hindi pa po nagawa sapagkat na-divert po yung mga programa sa mga programang sasabihin na ho nating it is either hindi ma-account o hindi na-implement ho ng tama. But the strategic direction ng bayan po ng Bani, dinidiscuss ko ho ito bilang isang planning officer dahil ito po ay hindi ko lang po gawa-gawa ito na plano. Ito po ay pina-approvean po sa Sangguniang Bayan. Basahin po ninyo ang comprehensive land use plan ho ng Bani. Nandyan po ang development natin for 20 years. Supposedly, syudad na po ang Bani noong 2020 pa. Kapag ka nasundan po sana itong mga programa na ito, syudad na po sana ang ating pong bayan. Ang naging problema ho is na-divert yung mga programa doon sa iba't ibang kapamaraanan na hindi naman po nagbibigay ng matinding impact o malalim na impact para sa kaiunlad ng ating pong bayan. Ang nangyayari po kasi, ipinoprograma po yung ating pong mga pera at ating mga resources sa mga solar dryer at mga putol-putol na kalsada. Kasi ang mga kalsada, pwede mong gawin na all-weather road yan, lahat within 1 year. Kung gugustuhin mo ho, lahat ng kalsada, uulitin ko po, pwede pong ponduhan yan at gawin mong all-weather road in 1 year. Mm-hmm. Well, curious lang ako. Kasi ang sinasabi nga nila ay ikaw ay sinuspindi hanggang ikaw ay tinanggal. Pero ito ay ipinaglalaban mo at nasa
tamang proseso naman at pwede ka naman na makabalik once na mapatunayan mo na hindi ka nagkasala. Ano sa tingin mo? Ano ba naging dahilan kung bakit ka pinersonal o bakit ka pinatanggal nitong si Mayor Gwen Yamamoto? Hindi po lingid sa ating mga kababayan na ako po ay nanggaling sa private companies, nanggaling po ako sa mga international funding institutions. At ang mga funding institutions po, kapag ka nagbibigay ho ako ng proposal dyan, hindi naman po sa pag-angat sa akin po sarili, hindi pa po natin nasubukan na ma-rejikan dyan ng proposal. Sapagkat nakapag-establish ho tayo ng kaunting integridad sa mga kapartner ho natin sa mga funding institutions. Okay. Ngayon, kung kukuha ho ako ngayong kapanahunan na ganito at alam kong hindi ho mai-implement ng tama, magagamit lamang po yung aking pangalan at palalabasin po nila na ako yung nagwaldas ng mga pera. So napakasakit po sa kalooban po nila na actually hindi po ako pinakinabangan kasi pinili ko pong hindi po nila pakinabangan kaysa mapasama po ako o kaya gawin kong maging masama yung mga tao po dyan sa bani. Sapagkat kung kukuha ng pondo at ibibigay ko rin po sa hindi po magandang mga klaseng leader, sa totoo lang po hindi naman makikinabang ang mga taong bayan. Tulad po ng water system po na ipinagagawa po dyan sa Dakap Norte. 15 million po ang project worth, total project cost po niyan, Dakap Norte. Hanggang ngayon po, kahit puntahan ho ninyo, bakit hindi siya pinakikinabangan ng mga tao? Well, meron bang pagkakataon na ikaw ay inofferan na malaking halaga para pumirma ka sa isang proyekto, Pastor? Ganito. Marami pong pagkakataon na ino-offeran ho ako. May 2 million, may 5 million ho na ino-offer ho sa akin. Tulad ho nung una kong pagpunta ho rito, sinabi ko nga, kung tinanggap ko yan, at ipapakain ko rin lang sa aking pamilya, ang ginagawa ko po, gagawin ko pong magnanakaw yung aking anak. Ayaw ko pong lumaki ang aking anak na isang magnanakaw. Kasi kapag ka pinapakain mo ng nakaw ang iyong pamilya. Gusto ko malaman mo na, sino nag-offer sa'yo? Pwede po bang banggitin dito? Kung meron tayong mga ebidensya po, pwede naman. Pero, sige. Ganito. Huwag mo na banggitin. Sa totoo lang po, ganito. Marami pong dumarating na sobre sa akin pong opisina, pinababalik ko ho yan kung saan siya nanggaling. Okay. Huwag na mo nang banggitin kung saan galing. Understandable yan kung saan galing. So, pinababalik mo yung mga sobreng yon. Nakita mo ba kung may laman o anong laman nung sobre na yon? Makapal po. Kulay blue, kulay yellow. So nakita mo, ibig sabihin binuksan mo. Perang laman sa singkapal ba na mukha nung nandyan? Singkapal na mukha niya. Ganun ba? Sabi mo makapal eh. Makapal ho yung mga sobre. Hindi ko tinatanggap yung mga yan. So, kung sobre lang pinag-uusapan natin kung makapal, yan ay worth 100,000 lamang yan. Pero kung envelope na malaki, or bag, pwede natin sabihin million. Pero walang sinabing figure sa iyo para offeran ka ng isang malaking halaga. Yung isang project po nun, yung galing po sa BUB project, galing po sa agriculture, talagang may offer po sa akin na 2 million. Worth 2 million po. Ang sabi po sa akin, ituloy mo na lang yung project. At yung 2 million sa'yo. Pero i-design mo na 40% sa akin, kailangan ko lang kuya, sabi niya. Sabi niya? Hindi na ako magbabanggit po ng pangalan. Kasi baka mamaya, kasi... 40% kanya? Opo. 40% doon sa 2 million? Hindi, sa 8.9 million. 8.9 million? Intended for? Sa mga sa mga farm implements, yung mga i-distribute po na mga
kuliglig, sa harvester. Yung gano'n, at saka sa mga water pumps. Yung mga harvester at iba pang agricultural equipment, nasaan itong mga ito? Siguro po tanungin natin sa kanila, sir, kasi hindi ko naman nabandayan. Kasi may balita ko na hindi pinamigay sa mga magsasaka o leaders ng mga magsasaka. Ito daw ay nasa poder ni Yamamoto. How true is that? Totoo ba ito? Siguro po magandang magsalita na rin po yung mga magsasaka. Actually, alam naman nila kung nung ginagawa ko po kasi yung proposal, alam po ng mga beneficiary kung sino sila at kung sino ang dapat pong mabigyan. May listahan naman po ron. Kaya lang nga ho, ipinabura pati yung mga computer ho dun sa opisina ko noon. Ipinabura? Opo. Bakit dinilit ang laman ng computer mo? Yun ang ebidensya. Nung tinanggal ka, hindi mo naisipan na ikaw ay mag-download at i-separate yung mga ebidensya mo, Pastor? Kasi ganito po, yung computer na mag-isa na nandun sa akin pong opisina, bigay ho kasi yun ng JICA, sir. Ngayon, kasama ko po nun ang agriculture na gumagamit po nun, pero dinala yan sa opisina because technically, yung mga tao ko lang po ang nakakaalam kung paano po i-operate yun kasi ginamit nga ho namin yun sa special project. Sa totoo lang po, hindi ko po kasi akalain na kakayanin po nila yung ganun na ibura kahit yung mga file ko ho ng groundwater survey. Kasi hindi naman ho sa akin lang yung kundi para po sa taong bayan. Ang hindi ko ho nga maintindihan, bakit ho nila buburahin yun? Hindi ko po talaga sa totoo lang maisip na gagawin nila yun in desperation na para mawalan lang siguro ako ng data sa mga bagay-bagay or tinitingnan nila yung mga kapanahunan na yun, tapos gagamitin ko pang ebidensya laban po sa kanila. Na taga-Bani na po pwede ho magsalita at tungkol ho sa status ho ng Bani. Alright. Ang napag-uusapan natin kanina, Pastor Rodel Kibuyan, dating Municipal Development Planning and Development Council. Tama ba yun? O coordinator? Municipal Planning and Development Coordinator. Coordinator. Yun. Ang tanong ko kanina, kung ikaw ay na-offeran, sabi mo, oo, there was a time na ikaw ay na-offeran. So that is a big question para dun sa mga nag-offer sa iyo. Now, bakit di mo tinanggap? Natanong ko ba siya, bakit di mo tinanggap? Ang sabi mo, sa totoo lang, ayaw mong masalaula, siyempre, yung sitwasyon ng bayan. Pero, yung sa kantidad na 2 million pesos na hindi mo tinanggap, do you think yun na yung simula ng pamimersonal sa iyo para ikaw ay tanggalin? Hindi ba nagkaroon ng maraming issue? Ang sinasabi ho ng iba, nagkaroon ka daw ng sexual harassment. Sino bang hinaras mo? Bakit gano'n ang sinasabi? Naging girlfriend mo ba si Mayor Gwen Yamamoto? O naging ano mo? Ikaw ba nanligaw sa kanya? May sexual harassment ba doon? And then, this is just a question. Nakita mo bang pintuan ng langit? No comment na po. No comment. No comment. That is your right. Yes po. No comment ka dyan. Pero hindi ka nanligaw sa kanya. Never ko pong liligawan yung tao na yan. Oo. Kasi may yung sexual harassment na sinasabi. Kaya tinutuntong ko ito, tinutumbok ko ito. Kasi kailangan malaman ng taong bayan, is Pastor Kibuyan credible in sitting in front of Rapido Alan Season and telling something against the present administration? Yun eh. Kaya tinatanong, kaya dapat natin kung ano tanong ng taong bayan, tinatanong ko sa iyo, Pastor. So, ano ba talaga ang alam mo? Bakit ikaw ay tinanggal? Yung talagang isa pa po dyan, there was a time that we had a meeting with the mayor. Hindi ko alam kung paano ko babanggitin ito.
ito, mapatutunayan ito ng dating DILG officer. Pangalan ho niya si Ma'am Ayen, pasensya ka na, babanggitin ko na yung pangalan mo rito. Ma'am Ayen Desisto po. Siya po yung DILG officer noon. Nakaharap po kami at nag-uusap. Kasi may mga certain rules na kung saan talagang kailangan pong i-implement kasi ang mga project. Okay. In the principles of law na tinatawag. Kailangan po nating i-implement ang mga project kasi may mga guiding rules and regulations dun sa pag-implement ng mga programs. So, ang direkta pong nasabi sa akin, hindi ko alam kung lalabas si Ma'am Ayen at ito ay patototohanan ho niya. Ang sinabi po niya... Wait. Sino ulit si Ma'am Ayen? Ayen Desisto po. Siya po yung dating Desisto. MLGOO ng Bani. DILG officer po siya. DILG officer ng Bani. Bani. Opo, nung panahon na po. So, sa ngayon ba, si Ma'am Ayen ay hindi na siya DILG officer? Nailipat na po siya ng ibang assignment. Okay. So, alam po ninyo yung kanyang sinabi sa amin? Anong sabi niya? Ang sabi po niya, kapag ka nakikipag-usap ako dun sa mga boss mo, okay naman ako. Sabi niya, okay naman yung ganitong gagawin. Pero kayo parang hindi okay sa inyo na dalawa, sabi niya. So, ang sabi ho niya... Sinong dalawa? Kami po ni Ma'am Ayen Desisto. And so, ang sabi po niya, you find out how can we circumvent the law. Ganun po yung eksaktong sinabi po niya sa amin. At sabi nga po ni Ma'am Ayen, nung lumabas po kami, sabi po niya, Sir Rodel, sabi niya, muntik akong nalaglag dun sa upuan. Sabi niya sa akin. Sa akin naman, napangangalang ako kasi kailangan po kasi nating igalang at some rate ang ating mga leaders. Yung mga nakaupo, whoever they may be, kailangan po natin silang igalang. Kaya napakahirap pong sumagot doon kasi hindi mo akalain na ang isang pinagkakatiwalaan ng mga tao, ganun po yung kanyang sasabihin sa amin. Kaya parang nagulat din po ako na meron palang ganitong pronouncement itong taong ito. At mula po noon, nagtanong po yung aking kaisipan, ano pa kaya ang pwedeng gawin ng taong ito? So, talagang, from then on, talagang I see to it na wala po akong magiging partisipasyon sa kung ano man yung gagawin niya sa mga susunod na araw, sabi ko. Kasi, sigurado ito, kapahamakan ng pupuntahan ko kapag makikipag-isa ako dun sa mga ginagawa niya. So, itong pagpunta mo rito at paglantad na sinasabi mong katotohanan, no regret? Wala pong pagsisisi, kaya nga po idinimanda ko yung mga yan eh. Sino Kasi ba mga dinimanda mo? Yung mayor po namin, yung kanya pong administrator, yung budget officer, yung dalawang treasurer na magkasunod, yung kanyang dating executive assistant na ngayon ay HR officer na, yung amin pong accountant. So, yun po yung mga isinama ko sa demanda kasi talagang sobra na po yung ginagawa po nila at hindi ko maatim na wala naman akong gagawin kasi sino ba yung may kredibilidad na lumaban sa kanila ng harapan na ganun? Kasi kung hindi ako maninindigan, sino po ang maninindigan at nakakaalam po nga akin nalalaman dyan sa loob? Kaya nagdesisyon po ako, sabi ko kung matatanggalan man ako ng trabaho rito o babawian man nila ako, at least alam ko, ginamit ko yung aking posisyon, ginamit ko yung aking buhay sa tamang direksyon. At hindi ako nagsisisi at wala akong pagsisisi sa ginawa ko. Ipagpapatuloy ko po ito hanggang sa makamit po ng ating pong bayan ng Bani ang tamang hustisya. Kung meron kang, may fan ka dun. Kung meron kang sasabihin sa inyong alkalde, sa ngayon, anong sasabihin mo sa kanya?
Kasi tinatawag mo naman akong Manong, hindi ko alam kung tatawagin mo pa akong Manong ngayon kasi mas panganay naman ako sa'yo. Madam Gwen, I will still call you Madam Gwen. Ayaw mo ba tawagin darling, sweetheart, mahal, honey? Madam Gwen na lang po. Madam Gwen. Para sige, bigyan po natin ng galang. Madam Gwen, kung nakikinig ka man o yung mga kakilala mo dyan o kung sino man po, sa totoo lang po, Madam Gwen, napakabait po ng dalawa mong pong anak at napakalapit po niyan sa akin. Nanghihinayang po ako sa kanila. Yung in-laws mo po, sa totoo lang, napakatinong mga tao, napakarelihiyoso po nila. Namit ko po sila. Alam po ninyo yan. Wala pong masamang ginawa sa akin yung mga tao. Pero bakit kita idinimanda? Alam mo kung bakit kita idinimanda? Mayroon kayong ginagawa na ayaw nyong itigil. At binabaliktad nyo pa ako na ako yung gumagawa ng kung ano-ano. Humarap po kayo sa tao, humarap po kayo sa taong bayan. Nang sa gayon, mas maliwanagan po ang ating pong mga kababayan. Napakaganda po ng ating pong bayan ng Bani. Alam nyo yan. Ready akong tumulong, willing akong magtrabaho. Basta, gawin po natin kung ano yung nararapat, kung ano yung tama. Huwag po natin gawing mahirap ang mga tao. Huwag po nating hayaan ang mga resources ng mga tao ay mapunta lamang sa mga iilan, kundi gumawa po tayo ng mga project na tunay na mag-aangat sa antas ng kabuhayan at pagkapaganda ng ating pong kapaliran dyan sa Bani. Maraming salamat po. Nawa, Mayor Gwen, sana mapag-isip-isip mo at sana maramdaman mo na hindi ako galit sa kahit anumang ginagawa nyo o sinasabi nyo sa akin. Ang concern ko lang, Mayor, ang concern ko lang sa'yo, humarap ka sa taong bayan, darating ang panahon na ito, siguro hindi mo na-anticipate. Hindi mo siguro alam na darating yung panahon na ito at lalabas din ako. Okay? Yung pinagbabantaan po, napapatayin po ako ng mga yan, 2 years ago, 4 years na po akong lumalaban po sa kanila ng harapan. Ngayon nagsasalita ako in public. Kung totoong papatayan ng mga tao, dapat po sino nagsabi? Namatay na ho ako. Sino nagsabi na ikaw ay papatayin? Ang sinabi po ng mga department heads, okay? Yung mga department heads ho ang nagsasabi, si Tamerlane Olores, papatayin daw po ako. Babarilin na lang daw po ako para wala na po silang problema. Yung nakasalawal ng pamper? Oh, yung administrator po yan. Sinabi po niya, papatayin daw po niya ako. Pero sa totoo lang ho, ito, sasabihin ko sa iyo, Uncle Tommy, alam mo yan, nung nagsalubong tayo sa banyo, takot na takot ka dahil dadalawa tayo sa banyo. Kasi akala mo papatulan kita. Hindi kita papatulan kasi malapit ka na rin lang umuwi kay Lord. Sa totoo lang. Kay Lord ba siya umuwi? Ang dami mo ng sakit. Oo, ang dami mo ng sakit. Hindi kita papatulan kasi magagalit ka lang. Baka maatake ka pa. Ako pa yung sasabihin nilang pumatay sa'yo. Hindi kita papatayin. Mahal kita, alam mo yan. Iginagalang kita, alam mo yan. Alam mo yan, wala ka pang napapatay kahit isang tao. Huwag ka na lang salita ng salita kasi nababawasan yung respeto sa'yo ng mga tao. Huwag kang sasabihin na hindi ka Diyos para pumatay ng tao. Hindi ka dapat katakutan at huwag mong gawing katakot-takot yung sarili mo kasi hindi ka Diyos na pwedeng kumitil ng buhay. Wala kang dapat ipapatay dyan sa Bani. Kung magpapapatay ka man, huwag mong gagawin. Sinasabi ko sa'yo, kapag ka may papatayin ka dyan sa Bani at nakaabot sa aking sariling kaalaman, sinasabi ko sa'yo, huhubarin ko ang aking pagkapastor. Hindi ako takot sa'yo. Ako, 3 ang kinakatakutan ko. 3 ang kinakatakutan ko. Takot ako sa Diyos, 2 sa asawa ko, 3 sa barbero ko. Sa barbero ko, takot ako. Ikaw, sa kanya ka lang, sa Diyos ka lang takot. Tama nga naman, pastor, hindi ka takot mamatay eh. Sasamahan kita dyan. Ito, gago talaga itong si Tamerlane. Base sa aking nakalap na impormasyon against you, tamimik ka sa akin, ha? Maling-mali. Ito, lumantad na ang susi ng katotohanan, mga kabayan. Pastor Rodel Kibuyen, susuhulan nyo, tatakutin ninyo, ay sos,
para maintindihan ninyo. Yun. Tayo'y, sa katotohanan lang tayo. Alright. Do you have any knowledge about the purchase of land intended for public cemetery? Kasi nandun ka pa nung kanilang kinuha yung full payment, allegedly, ng kabuuan ng 4 million at rounding it off to 2 million yung unang naibayad during the time of Mayor General Marcelo Navarro Jr. Ang mga lupa pong binibili nung panahon ho ni Mayor Sel Navarro, yung housing projects sa Arwas, sa Tiep, sa Dakap Sur, lahat po yan sa akin dumaan. Yung sementeryo po, ang alam ko pong nakipag-transact dyan po si Mayor Sel at saka si Manong Jerry Camba, yung ating pong municipal accountant po dati. Yan po ang alam ko. When it comes to payment po, hindi ko po alam kung kailan yung bayaran, magkakano yung bayaran. Wala po akong direktang knowledge doon, sir. Wala kang direktang knowledge. Pero napag-alaman mo ba na kinobra ulit yung pera na less than 2 million? Ang alam That was 2017. Hindi ko po masasabi sa ngayon, sir. Kailangan ko po nang makita po yung mga ebidensya kasi ma-identify ko po yung mga pirma po ng mga naunang tumanggap ng pera tulad po ni Sir Rupert De Jesus. Opo. Kung matawagan po sana siya at ma-confirm kung talagang natanggap po niya yung pera, edi maganda po kung natanggap po niya. Kung mayroong mga nangyaring katiwalian po dyan sa mga yan, hindi ko po direkta pong masasabi pa sa ngayon kasi wala po akong direct na knowledge. Alright. I should be supported by facts. Sige, tama ka naman. Ganon din naman actually ako. Pero hanggat kayo ay nagsasalita na riyan, sapat na sa akin. Mas maigi kapag meron tayong mga dokumento na inihahambalos sa mga taong involved sa anumang corruption. Alright. Nakita mo na ba yung munisipyo ngayon? Ano ba talaga itsura? Is it demolished or partially demolished? Sa totoo lang ho, nadadaanan ko yan kasi nilagyan po ng malaking harang doon sa munisipyo. Pero sa totoo lang po, kahit picture lang po yung nakikita ko na na-demolish po yung munisipyo, napakabigat po kasi sa loob ko. At hindi ko halos maisip na kaya po nilang gawin yon at sirain na lang yung ganun kaganda at ka-historic na struktura na kung saan yun ay nagsasalarawan ng pagtutulungan at pagkakaisa ng mga tiga-Bani po. Alright. May sinasabi na lugar dyan sa Bani na lugar na pupwedeng paglagyan ng bagong munisipyo. Hindi ba nakipagtransak ang kasalukuyang administrasyon instead of demolishing the old building? Marami po tayong mga nabiling mga lupain na napakagandang pagtayuan po ng mga strukturang ganyan. Marami po, marami. Meron po sa Arwas, kung hindi ho ako nagkakamali, nasa mahigit 6 na hektarya po yung nandun na pwede pong pagtayuan. Kung hindi ko po kasi masabi kung saan yung isang location na nabili po sa na Kinawayanan yata. May mga nabili kasi nung panahon ho ni Mayor Sel Navarro, ang ginawa po ng mayor na yun ay namili po ng lupa para po sa bayan ng Bani. Alright. Mga kaibigan, pakiulit nga lang, Pastor, bakit mo ginagawa ito? Samantalang ikaw ay tahimik na tao, ikaw ay inalis, tahimik ka lumalaban, bakit ka lumantad ngayon? Gusto ko pong ipakita at iparamdam sa atin pong mga kababayan dyan sa Bani na
Napakaganda po ng ating pong bayan. Napakaganda po ng kanyang pinatutunguhan dati. Wala ka pong ibang makikitang lugar na sa radius ng 19 kilometers, meron kang kuweba, meron kang dagat, meron kang napakaraming species ng ibon, meron kang mga corals. Literally sa akin, paraiso po kasi ang bayan ho ng Bani. Paraiso po siya na may tuturing at napakaganda pong tirhan. Kung sisirain ho nito, kahit sino po yung maupo at sisira po doon sa bayan, hanggat ako po'y nabubuhay, ipaglalaban ko yan. Itatayo ko ho kung ano man yung dapat itayo, at willing po ako na ibigay po yung aking buhay para sa 56 na libong kababayan ko dyan sa Bani. Isa lang po ang buhay ko, sir. Tama. Isa lang po ang buhay ko. Kung saan mo gagamitin yung buhay mo, napaka-importante po yun sa akin. Kung para po sa 50,000 at para sa kinabukasan po ng Bani, gagawin ko ho ito ulit. Kahit ganito ho kasakit yung nangyari ho sa akin, uulit-ulitin ko ho itong gawin. Hanggang sa maramdaman po ng taga-Bani na meron pong nagmamahal at nagtatanggol po sa kanila. Maraming salamat po. Alright. Para sa kabatiran ng ating mga kababayan, nasaan ang iyong ipinaglalaban ngayon? Kaugnay dun sa pagkatanggal sa iyo. Paano ka ba natanggal? Sino ba nagtanggal sa iyo? At nasaan, ano na ang status nito? Nasa civil service pa po, civil service commission pa po yung kaso. Naka-apila po yan. Hanggang doon lang siguro ang pwede ko pong sabihin, naka-apila po yan. Yung sabi ko nga, yung nawala sa akin, kung talagang papanigan po sila ng korte, ang nawala ho sa akin, trabaho lang. Pero ang hindi ho nawala sa akin, Dignidad. yung dignidad at integridad, at hindi po mawawala sa akin ang pagmamahal ko sa mga taong bayan ng Bani. Kapag nakuha mo ba ang hustisya, ikaw ba'y babalik dun sa pwesto mo, or pagkakuha mo, nakuha mo hustisya, i-retiro mo na lamang at ikay pwedeng maglingkod sa ibang pamamaraan? What do you think? Marami pong uri ng paglilingkod na nakita ko, lalo na nung natanggal ako, kasi hanggang ngayon ako pa rin po yung pinupuntahan ng mga farmers organization para igawan po sila ng proposal para makakuha ho ng pondo sa iba't ibang ahensya ho ng gobyerno. Nakita ko ho ito, pwede ho akong tumulong kahit wala ako sa gobyerno. Pero kung ipababalik po ako ng ating pong pamahalaan na maglingkod uli po sa bayan ng Bani, isang karangalan po na babalik po ako dyan na may tagumpay. Ang tagumpay ko po ay hindi ko lang tagumpay. Tagumpay po ito ng bawat Banyans, tagumpay po ito ng bawat tatayo sa katotohanan. Maraming salamat. Tatlo ang naglalaban-laban ngayon para sa pagka-mayor. Una, si tatay ni Gwen Yamamoto na si Palafox, na nanghihina na. Halos matay daw sa salawal yon, yung si Palafox. Ikalawa ay si John Paul Navarro. Ikatlo ay Attorney Artemio Amon. Sa tingin mo, sa panahong ito, sinong karapat-dapat na humalili o pumalit dito sa alkaldeng sirang-sirana? Ang sa akin po, kung sinong yung nakakaintindi, nakakaunawa, at inaalam kung ano yung pangangailangan ng aming pong bayan, siya po ang karapat-dapat. Would you mind to mention name? Kung sino sa tingin mo dun sa ano? Definitely not Palafox. Dun sa dalawa. Nahirapan ka? Wag na. Sige. I'm going to respect that. But definitely you don't like Yamamoto to become the Vice Mayor of Bani. Tama ba ako? Nandyan na po si Manong Benji. Okay na po si Manong Benji sa akin. Benji Navarro II. Tama na siya. Okay. So, sige. Pero ako, for the meantime, siguro, sabi ko nga, sana mabigyan din ng pasasalamat yung ginawa ni Abogado Artemio Amon
na siyang unang nagbunyag. Although ikaw yung unang lumaban against yung mga giants dyan sa inyong lugar. Secretly, yun ang ginawa mo. Tahimik ang ginawa mo. Ito naman si Atty. Amon, talagang ipinangalanda ka niya on air. Now you are here. Talagang lumalabas na itong mga tao, mga bayan ko, na lumalaban ho sa katiwalian dyan ho sa bayan ho ng Bani. Alright, I'm going to give you 5 minutes more para makiusap sa taong bayan, makiusap sa mga taong nasasaktan ngayon, at sabihin kung ano ang meron pagkalipas ng pag-uusap na ito. Pastor. Sa akin po mga kababayan dyan sa Bani, nandyan man ho kayo sa Bani o nasa labas po ng Bani, napakaganda po ng ating pong bayan. Napakarami pong matatalinong mga tao dyan sa bayan ng Bani. 17 nga abogado itinakapasa. Ang ibig pong sabihin, nagseset po tayo ng record. Agitaltala tayo itinagpintas nga record. Adote, marami pong matatalino dyan sa bayan ng Bani. Marami pong mararangal na tao dyan sa bayan ng Bani. Subalit ang nakakalungkot, marami po sa ating mga kababayan ang nabulag na dahil sa sila po ay nasa kondisyon na napakahirap at kailangan po nila na magkaroon ng 500 or 1,000 para ibigay po sa kanila yung kanila pong boto. Kumakailyan, iti ipakpakitong tungkula ang kanyayo. By this time, saan tayon kumanga mabutbuteng kadagita agin tuturod dita? Saan tay kumanga pagbutngan dagita agin lalastog dita? Dagit agi bagbagang nga patay-patayen da tayo. Haan tayo kumanga agbut-buteng kanyada. At dati Diyos nga mabaling nga mangisalakan kanya tayo. At dapat at kadwa tayo ni Alan Rapido. Rapid wunday da. Sip padungan na dagita. Nakitak ti kababalin na. At dadagita tattao dita nga natata nang nga tattao nagkapuda dita ili iti Bani. Agtitinulong tayman kumakailyan tapno iti kasta masurot kuma iti usto nga pagnananda iti Bani, iti panagrangay, iti panagprogreso, ken iti nasaya at nga panagtitimpuyog dagiti tattao. I am willing to be part of that change and transformation in the town of Bani. Maraming salamat po sa inyong lahat. God bless us all. Maraming salamat sa inyo. Hanggang bukas po muli mga kaibigan sa inyo pong programa. Rapido Alan Sison lamang po ang inyo pong nakasama. Thank you. Good morning. Inyong napakinggan ang muling pagsingkaw ng binansagang Rapido sa radyo. Balansyadong pagsuri sa usapin. Mas pinaanghang, mas pinatapang, mas mabalasik. Rapido Alan Sison. Isinilang upang ipagtanggol ang kabutihan laban sa kasamaan. Rapido Alan Sison. Walang puwang ang kabuktutan, kasinungalingan at pagkamal sa kaban ng bayan. Rapido Alan Sison. Ito ang IWRR International Web Radyo Rapido. Himpilang may tapang, may puso't malasakit. Serbisyo sa bayan. IWRR. Umapaimbulong worldwide via live streaming, Facebook Live, at maging sa YouTube. IWRR International Web Radyo Rapido. Ang studio at opisina ay nasa Barangay Bantayan, malapit sa Barangay Hall, Mangaldan, Pangasinan. IWRR International Web Radyo Rapido.